Binsido siyang paraan lang ito para matakpan ang mga mahalagang mga kaso. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. But I would advise Ombudsman Remulla, if you are listening, you work. Stop conducting press conferences almost every day Yan. because you will never know what is really happening in the office of the Ombudsman. Tama. O, di ba sinabi ko sa'yo, ano yung customs? Ba't hindi mo yan ginagalaw, BBM? Takot ka? Sino ang patrona ng Bureau of Customs ng mga korap dyan? Ha? Ako, yan na. Di mo kaya yung petron nila. Pero ngayon, bubuksan mo na. Kasi, sinama na naman yan sa US State Department report. Di ba? Matagal ko na sinabi yan. Oo. Kung hindi naman nilagay sa US State Department report yan, at tinawagan ka. Sinabihan ka. Biskado. Ay, Manong, ilabas mo lahat. Pasok. My fellow Filipinos, I speak to you today as a Filipino who has dedicated my life to public service and loved this country too much to stay silent. I once believed our nation was finally rising, only to see corruption pull it back down again. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Guts nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Karma. Oo. Ni Gong Busman. Kinasuhan ng 204 na employee. Nako po. Marami na pala. At 99 na official na ombudsman pinagsusumiti ng resignation. Bakit? At disabilization para ibalik ang mga Duterte kinukumpas ayon kay Trillanes. Ano? Andiyan na naman siya. Yan yung mga balita ngayon mga kasama, ha? At ano pa to? Attorney Guanzon, ha? At ito matindi. Yung mga issue ni Villanueva, ginagawang diversionary tactic para ilihis sa malaking issue. Kita nyo na. At Governor Chavit o Manong Chavit Singson, grabe ho ang kanya mensahe. Panoorin nyo, Huwag nyo tapusin nyo yung video. Tapusin nyo. Talagang iba na ho talaga. Mukhang meron na talagang, alam niyo yun, may something na talaga. Kaya ito, panoorin natin to. Karma, Nino, ni Gombudsman, kinasuhan ng 204 employee. Pasok. Pati ang employees ng ombudsman na in-appoint ng dating ombudsman na si Samuel Martires ay tila madadamay sa pamumulitika ng bagong ombudsman na si Boying Remulla. Diba? Ang mga employees kasi ng ombudsman ay nanganganib na mawalan ng kanilang trabaho dahil kay Boying Remulla sa pagnanais nito na ang lahat ng employees ay magsagawa ng courtesy resignation kahit na ang pagkaka-appoint sa mga employees ng ombudsman ay valid. Lahat nga sila ay in-appoint ng dating ombudsman na si Samuel Martires nito lamang 2025. Ngunit kung ating pag-uusapan ng saligang batas, walang karapatang magpa-courtesy resignation itong si Boying Remulla. Defending the employees of the Office of the Ombudsman. Ito nyo na. Wala naman talaga kasing alam. Ano ba alam niyan? Alam niyan, umupo at magpa-interview. Hindi na muna nagbabasa kung ano yung mga rules. Binanatan siya ni Ombudsman Martires. Huwag ka kasi magpa-interview na magpa-interview. Magtrabaho ka. Pasok. Why they should have second thoughts about resigning. On October 22, 2025, the Office of the Ombudsman issued Office Order Number 347, Series of 2025. The order required officials with salary grades 25 to 29 to submit courtesy resignations within 7 days and encouraged others to do the same. The stated reason was to reorganize the office.
The directive mainly affected middle-level officers involved in prosecution and investigation, not the top leadership. These are the employees who handle the ombudsman's core functions, evaluating complaints, preparing case resolutions, and prosecuting cases in court. A few days after assuming office, Ombudsman Jesus Crispin Remulla announced that he would review 204 appointments and promotions made under former Ombudsman Samuel Martires before the latter's retirement in August 2025. In interviews reported by GMA News and ABS-CBN, he said that these appointments bore the hallmarks of midnight appointments. Background of the appointments. When Samuel Martires became ombudsman in 2018, he imposed a freeze on hiring and promotions across the office. Oh. No one was promoted and no new employees were hired. Oh, kita niyo The na? purpose was to allow for a full organizational review and reclassification of position to address overlapping functions and staffing imbalances. I personally witnessed this when I returned to the Ombudsman in 2017. I, like many others, was not promoted during my tenure until I left in 2022. The reorganization was meant to take effect by 2020 or 2021, but its implementation was delayed because of the COVID. Most internal programs were suspended while the government prioritized health and essential operations. Ah. When Yan kasi pag wala talagang alam. Hindi nga nakapasok daw, di umano, minsan sa trial. Ayan ang mga banat sa kanya eh. Parang nagkakatotoo, no? Si Mantakin nyo, hindi niya alam yung rules na hindi naman pwedeng basta-basta ka magpa-resign ng mga empleyado, lalo na in-appoint. Oo nga naman. Eh, alamin natin yan dito. Kaya, kasi interview ito eh. Sa isang stream media na kung saan ito ang pahayag secret ruling daw. Ano daw yung secret ruling? Anak ng tipaklo. Ito ho ay isang, alam niyo kasi patungkol ito na naman dito kay Senador Villanueva na gustong ipasibak nito ni Ombudsman. Eh wala talaga eh. Hirap na hirap siguro talaga mag-isip kung ano yung gusto niyang rules. Eh, hindi naman pupuwede yan. Papaano yung mga totoong rules, di ba? Kagaya ng ginawa ni Ombudsman Martires. Nagtrabaho ng 7 years, maayos. Oo, bihira magpa-interview. Eto kasi si Ombudsman, puro interview ang gusto. Di ba? Wala nang inatupag. Interview din, pa-interview doon, interview din, pa-interview doon. Parang spokesperson na ata ang trabaho nito eh. Pasok. Magtrabaho at wag puro press conference. Yan naman ang banat ni dating Ombudsman Samuel Martires matapos umano siyang ilagay sa spotlight ni bagong Ombudsman Boying Remulla sa pagbaligtad niya sa dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva. Kumbinsido siyang paraan lang ito para matakpan ang mga mahalagang mga kaso. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. But I would advise Ombudsman Remulla, if you are listening, you work. Stop conducting press conferences almost every day Yan. because you will never know what is really happening in the office of the Ombudsman. Tama. Diversionary tactic lang ang umano'y secret decision sa reversal ng dismissal order kay Senator Joel Villanueva. Yan daw ang nakikitang motibo ni former Ombudsman Samuel Martires sa mga pahayag ni Ombudsman Boying Remulla. Matatandaan kasing tila na kuryente si Ombudsman Remulla noong nakaraang linggo matapos niyang sabihin na susulat siya kay Senate President Tito Soto kaugnay ng 2016 dismissal order ni former Ombudsman Conchita Carpio Morales laban kay Villanueva. Bago madawit ngayon sa flood control scandal, una nang nasangkot ang senador sa PDAF o pork barrel scam. Sa kaparehong araw ng naging pronouncement ni Remulla, binawin niya rin agad ito matapos ang ilang oras. Natuklasan daw kasi ng kanyang opisina na 2019 pala binaligtad ang dismissal order ni Villanueva. Wala naman pambabaligtad. Trabaho yan. Eh, nakitaan nga na walang probable cause. Ito naman, maparatang naman ito si Ombudsman. No? Sobra kayo magparatang. Pag hindi nyo kakampi, di ba? Pag kakampi nyo, ginagagawa nyo ng paraan. Eh, paano pag nagkabaligtad na sitwasyon? Kayo na ngayon ang, nasa hot seat. Paano ngayon yan? Eh, lalo kang, baka ma-stress ka ulit. Baka magpanggap ka na naman, meron ka namang
Kagagaling mo lang eh. Dapat magbait ka na eh. Eto na naman. Bumabanat ka na naman sa mga malalakas. Alam niyong tatalo sa mga kasama sa mga anong tawag ito? Alam niyong hindi kayo maboboto dahil meron silang mga followers at meron silang milyong-milyong mga tagasunod o taga-subaybay. Gano'n ba? Tama? Hindi yan tama. Ang tama, gawin mo trabaho mo, huwag ka masyadong magpa-interview. Sabi nga dito sa video, sabi, gawin mo trabaho mo, huwag interview-interview. Matapos aprubahan ni Martires ang isang resolusyon na pumapabor sa motion for reconsideration ng senador. Sa kabila ng malaking pangalan ni Villanueva, hindi ito lumabas sa media o sa publiko. Kaya ani Remulla, tila isang secret ruling ang nangyaring reversal. Sa programang The Spokes ng Billionaire News Channel, inamin ni Martires na siya mismo ang tumanggi na i-publish ang naturang desisyon. Paliwanag ni Martires, ayaw niyang mapolitika ang naging resolusyon ng Office of the Ombudsman. If I publish it, if I talk about it, sasabihin ng tao, kinakatigan ko si Joel Villanueva. Okay? Tama. Kinakampihan ko si Joel Villanueva. At the Ito naman time si, I signed, I approved that resolution granting the motion for reconsideration, hindi ko kilala si Joel Villanueva. The first time I met him was in the Senate during the budget hearing. I don't know Joel Villanueva. Kaya lang, pag binigyan ng kulay, di ba? naman, si Boy Yung decision Tulog, ngayon, yung secret decision, binigyan ng kulay eh. Tila ginagamit lang din daw ang issue ng reversal para Wait lang baka mamaya makita natin, tulog na naman to. Oo, nagpapakita na naman. Sigurado yan, pag mga nagpapakita yan sa media, sigurado yan, tatakbo yan. Si Boy, kilala si Boy Laway pag yung tumatalsikan Laway. Yung humawak ng kulay pulang X cross. Yan sila. Ito si Tingiling. Di ba? Hindi ka nanalo sa pagka-mayor. Gusto mo mag-vice. Wow. Barangay tanod ka na lang. ang mga dapat pag-usapang issue. But haven't you noticed that I am now the flavor of the month? And the flavor of the month before was flood control projects, ghost projects. Oo nga naman. Nakalimutan na natin yon. The flavor of the month Sabi na was the trillion peso march. Sabi na eh. Nakalimutan na ng tao. Sa kaparehong programa, sinabi naman ni Nooy Kita nyo? Nakakalimutan na. Kaya nga sinasabi natin. Yung banat nila na ganyan, na mayroon silang isyong malaki, nakatuon sa malaking mama, sigurado yan, pantakip yan. Nararanasan na natin yan. Doon sa gumamit ng coke at may nategi sa Amerika, di ba? Malaking ano rin yun. Natakpan na itong flood control. Ito na naman, natakpan na. Sikat na ngayon yung mga bagong mukha kagaya nito. Sila na ngayon nung may appearance. Nakaka-lurky talaga, ano? Magtrabaho na lang, huwag masyadong popular, ha? Huwag masyadong popularidad. Baka mamaya yung pangarap nyo, maging bato pa. President Franklin Drilon na hindi na nila iniakyat sa Senado ang kaso ni Villanueva dahil kung pagbabasihan daw ang salihing batas, walang jurisdiksyon ng ombudsman sa mga miyembro ng Kongreso. Pero paglilinaw niya, klaro na hindi inaktuhan ng Senado ang dismissal order mula sa ombudsman. The issue has not been brought to the Senate on the merits as to whether or not there is a basis for the malfeasance charge of Villanueva. Dagdag ni Drilon, posibleng magsagawa ng sariling litigation ang Senado sa mga miyembro nito. Ibig sabihin, kahit na walang jurisdiksyon ng dismissal order ng ombudsman sa Kongreso, nasa kamay ng mismong legislative body ang paglitis at paghatol kung dapat bang tanggalin sa pwesto ang isang miyembro ng kanilang kapulungan. Para sa agenda. Naman pala eh. Bakit ba nangunguna itong si Gombudsman? Bakit pinangunahan mo? Sinabi rin ni Boy Tulog. Sinabi rin ni Boy Tulog, di ba? Pinaliwanag niya. At ito dito tayo mabubuwisit eh. 99 official ng ombudsman pinagsusumitin ng resignation. Bakit? Anong plano? Papalitan ng mga kakampi nila? Wag ganun. 'Di ba? Yan ho ay nagtrabaho na, trust, ibig sabihin, okay na yung trabaho niyan eh. Alam na yung mga ginagawa eh. Ngayon papasukan niyo naman dahil politika na naman. Ang hilig niyo talaga sa ganyan. Pasok. Ay sinabi ni Ombudsman Remulla kung saan ang masasako ay sakop dito yung mga opisyal at kawinin ng tanggapan na itinalaga na appoint mula May 29 hanggang July 27, 2025. Bakit yung petsang ganun, ano? Ibig sabihin kung July 28 ka na-appoint, hindi ka kasali?
O kaya kung May 18, hindi ka sasali, May 28, bakit kaya may petsa pa? Ano? Hindi nila. Ewan ko, parang meron sa qualification meron pa kaya tayo. siyang hinahanap na tao. Ito, dito. Oo. Ito lang, ito. Sila, ito. Oo. May batch ba siyang hinahanap dyan? 79 po ang bilang ng mga pinagbibitiw. Ang dami. Grabe, no? 99. Parang ano to Parang sabon na pumapatay ng germs. 99%. Hindi pa ginawa 100%. 99.9 ito. Kills, bacteria ito. At hindi lang medyo mababato dyan, ha? Oo. 2, assistant ombudsman. Yun. Tapos yun, ha? 4 na director. Oho. 3 graft investigation officer. Nako. 60 na graft investigation at prosecution officer at 30 assistant special prosecutor. Matataas. Isinama kaya yung pumirma doon sa clearance ni Joel Villanueva? Nako, baka nga, Di ba? ano. Investigador Teka, yan eh. September, ano ba siya? Ay, oo nga. Pasok yun. Pasok. Di kaya yun lang ang target dyan? Baka di kaya yung target lang si ano nga pangalan nun? Oo, graft Ay, investigator eh. Alam mo ba kung magkano sweldo ng mga pinagre-resign niya dyan? Ay, malaki-laki Kaya yung ako salary. to, baka hindi nga ako mag-resign. Salary grade Pagka yan eh. ba Oh. courtesy resignation, hindi ka nag-resign, pwede kang pilitin? Hindi, mayroon kang eligibility eh. Ewan ko lang siya sa ombudsman ha. Ay, di yung Kasi mga- kung appointed lang sila, maaari siguro. Oo. Pero kung ikaw ay eligible, meron kang seso, hindi ko alam ang regulasyon dyan sa ombudsman eh. Office of the Ombudsman, no? Pwede kang pilitin, ano? Oo, ha? oo. Ang kasi ang sweldo, mga babayan, salary grade 25 to salary grade 29. Alam mo Oo. ba kung magkano ang sweldong salary grade 25 to 29? Magkano yan? Ang range yan? Naku Magkano po. range? Malaki-laki na yan. 111,727 Ba? Sabi ko Kaya kasi, naman buwanan pala. yan. hanggang 180,492. Oo. Halos kasi ang laki na rin pala ng sweldo ng mga cameraman natin dito ha. Hindi masyadong malaki. Oo. Ano ito sa mga director ng programa? Director, oo nga no. Kasi Tsaka yung executive producer. mga cameraman natin dito, yung mga medyo Medyo ano yan, hindi masyado naman mataas ito. Oo nga. Oo. EP tsaka director, producer. Tama naman. Oo. Eh, natatandaan ko, nung Salary bata-bata grade. pa ako, yung ganito mga sweldo, Oo. ano ka na player ka na ng PBA, no? Oo, tama. Oo. Yung hindi yung sikat, Hindi sikat masyado. papasok ka pa lang sa ano. Oo. Oo. Kaya nun, ang daming gustong mag-player. Okay, NBA, PBA player. Opo. Oo, eh. Kita nyo na. Kawawa naman yung mga nagsilbi na. Papalitan. At ito, merong balita rito. Hindi ko alam kung matutuwa kayo o mapipikon kayo. Kasi, ano ba yun? Parang nasisira yung ano natin Hello, sound check. Hello, ayun. Yung kumpas. Meron namang umaalulong. Destabilization para ibalik ang mga Duterte, kinukumpas ayon kay Tringinging. Anak ng bubi ka, Tringinging. Wala ka talagang katigi-tigi. Hanggang kailan kaya yung atake mo? Sa bagay, no? Yung mga bulager nga binabayaran talagang may script na sinusundan Lalo na pag hot issue, pansinin nyo yun. Yung mga bulager, magsasabay-sabay mag-live yun. Wala tayong magagawa Yun talaga ang laro nila Pero ito, bigyan lang natin ng isang, ano ba ito? Destabilization. Nasaan ba? Ito. Ito. Ang sabi, ano sabi? Pasok. Lumutang ang mga balitang may nagsusulong ng destabilization laban sa pamahalaan. Naniniwala si dating Senador Antonio Trillanes na nasa likod nito ang mga gustong ibalik ang mga Duterte sa kapangyarihan. Yan ang umarangkadang balita ni PRTV News Correspondent J.M. Pineda. Ilang linggo nang umuugong ang balitang may nagsusulong ng destabilisasyon sa gobyerno dahil na rin sa mga grupong sumisingit para mabahira ng kulay politika ang mga nangyaring kilos protesta laban sa korupsyon. Naniniwala si former Senator Antonio Trillanes na may nagkukumpas nito para mabalik sa pwesto ang mga Duterte. Ang bottom line, ang agenda nitong mga distab groups na ito ay maibalik sa pwesto yung mga Duterte. Hindi naman... Bakit? Bakit kayo natatakot? Nakaupo naman si VP Sara. Anong problema mo doon? Diba? Maibalik sa pwesto ang mga Duterte. Sigurado naman talagang sa 2028, at kung siswertihin pa yung amo mo, kung minalas-malas baka bukas o December o sunod na talagang umupo si VP Sara bilang presidente. Oo. Ngayon, bakit kayo natatakot? Ang natatakot lang sa mga Duterte, yung mga gumagawa ng masama, yung mga dumudurobo, yung mga salot sa lipunan. Yun ang tandaan mo. Yung asong pakawala at pakalat-kalat lang sa lansangan. Yun ang dapat matakot. Pero kung wala kang ginagawa, tahimik ka lang, bahay, trabaho ka lang, wala kang ginagawang mga ibang aktibidades, bakit ka matatakot?
Nakatulong nga yung panahon ni Tatay Digong eh. Tapos natatakot ka. Bakit? Meron ka bang meron ka ba something? Nagtatanong lang kami Oo, at lalong-lalo na si Aling Ledesma. Tuloy mo na. Maganda, hindi yan ikabubuti ng ating bansa for sure. Unang-una pro-China si Sara Duterte. At yan din ang ayaw ng mga opisyal. Kita nyo na, ang lakas nilang manira. Pag sila ang inaungawan, sila ang binira, nagsusumbong, magkakaso. Ganyan sila umatake. Sasabihin, sinisiraan sila. Sasabihin, cyberbullying, cyber libel. Kita mo naman ginagawa nito. Diba? Kung kayo ay ginagawa niyo yan para siraan dahil tumatanggap kayo, yung ibang vlogger na Duterte, wala hong tinatanggap yan. Ginagawa lang yan ng mga vlogger kasi minamahal nila ang mga Duterte at pinagtatanggol nila ang mga Duterte sa mga kagaya nyo. Ang hirap sa inyo eh. Papa-interview kayo, sisiraan nyo. Paano yung mga re-reaction lang? Hindi ka minura, huwag kang magalit. Hindi ka minura. Kina-counter lang yung mga sinasabi mo. Ang ginawa ng Duterte nung panahon niya, inayos. Ito, sasabihin ko na sa'yo. Meron ba sila ngayon? Meron ba kayo nung panahon nyo? Punta kayo Davao. Meron doon libreng sakay sa mga estudyante. Ilang mga sasakyan yon? Sige. Libre ho yun, walang bayad yun Huwag ho kayong ganyan. Magagaling ang mga Duterte. Tuloy mo na. Armed Forces. Pagtataka pa ng dating mambabatas na bakit isinusulong ito ng ilang individual. Di hamak naman daw kasi na mas malala ang sitwasyon at nakawan sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dapat Binaligtad na. Huwag na nga natin pag-anuhan to ng binaligtad niya na. Malala naman daw yung panahon ni Tatay Digong. Wag. Ito. Bakit ayaw ng amo mo isa publiko ang kanyang salin? Tama ba? Tingnan natin dito pag sa publiko ng salin ni Bongit, wala dapat maraming kondisyon ayon sa Makabayan Black. Wala dapat maraming kondisyon. Kaso parang marami kayong kondisyones eh. Ayun ang title Pero pakinggan natin Excuses, ilabas na ang mga salin. Palusot ang turing ng Makabayan lawmakers sa pahayag ng Malacanang Makabayan na yan, handang ilabas ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at gabinete nito ang kanilang Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN sa kinauukulang otoridad. Ito ang pananaw ng Makabayan Block Solons kasunod ng paglilinaw ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kasunod ng pahayag ng Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi naman ipagkakait ang access sa SALN ng mga miyembro ng gabinete ni PBBM. Bakit sa gabinete lang? Paano yung amo nyo? Yan ang hirap eh. Pag ayaw nyo kasi kayo nakaupo. Hindi naman pwede yun. Kaya Atty. Guanzon, ikaw nga, ano ba yung sentimento natin dyan? Para meron naman kaming malaman na bago. Kasi gusto namin, laging nakakarinig sa iyo dahil alam namin na yun tapang mo at lumalaban ka doon sa mga dorobo. Pasok. Attorney Rowena Guanzon po. Yan. Ang inyong lingkod. Kahit po nasa ibang bansa ako, Yan. iniisip ko po ang bayan natin. Yun, tama. Nilalamig siya. Kakabukas ko lang ng aking phone. Kita ko yung message ni BBM sa atin. Imbis na mag-rally daw tayo, tumulong tayo sa ekonomiya. Naku po. Putang ama. Alam mo, BBM, bangag ka talaga. Yan. Hindi mo ba talaga nakikita ang reality? Kaya nga nagrarally ang tao. Ayaw sa'yo. Dahil hindi sila sang-ayon at di na nila kayang lunukin yung korupsyon sa administration mo. Ikaw din ang gumawa dahil lahat ng crony mo nakapalibot sa'yo ay rumaraket at mga korap at hindi mo naman sila hinihinto. Number 1, ang pinsan mo, si Martin Luther King Romualdez. Yun lang. Yan mga galamay niya si Saldi ko, galamay lang yan ni Romualdez. Pero ang talagang crony mo, ay ang pinsan mo. Hinayaan mo. Kaya pinirmahan mo yung General Appropriations Act, yung budget ng 2025, kung saan doon ang mga hundreds of billions na mga insertions. Estado Project at substandard na infrastructure projects nitong mga putang amang congressman na mga korap. Dali, yari. Tumigil na kayo, tibalik nyo yung pera namin.
pakulong kayo. Ang dami nyo. Oh, ano yung nasa affidavit ni Diskaya? Yan si Garjola ng CWS party list. Noel, party list din yun. Ano ba kayo mga party list? May, hindi lang kami niyang hiya sa ginagawa niyo. Sukang-suka na kami sa iyo. Alam mo, ayaw namin makita kayo Ayaw namin makita kayo kahit saan. Nakita ko kayo dyan sa House of Representatives sa session hall. Ta kayo. Hindi ko kayo babatiin. Kahit magkamay-kamay kayo sa akin, hindi ko hawakan mga kamay niyo, mga magnanakaw kayo. At ikaw, BBM, kami pa ngayon sisihin mo, mga tao. Ba't kami nagrarally? Nagrarally kami dahil protesta na namin ito tuloy-tuloy sa administrasyon mo. Hindi mo ba gets? Hindi mo ba rin gets na ikaw ang niraralihan? Abay, kung hindi mo kaya, 3 taon na lang, ganito ka pa rin. Walang new foreign investments, walang new capital, wala na nga mapapautang sa Pilipinas, pati World Bank nag-comment na sa iyo. Hindi ka naman gumalaw sa korupsyon kung hindi ka binigyan ng US State Department report, di ba? Dahil tuta ka ng Amerikano. O, di ba sinabi ko sa iyo, ano yung customs? Ba't hindi mo yan ginagalaw, BBM? Takot ka? Sino ang patrona ng Bureau of Customs na mga korap dyan? Ha? Ako, yan na. Di mo kaya yung petro nila. Pero ngayon, bubuksan mo na. Kasi, sinama na naman yan sa US State Department report. Di ba? Matagal ko na sinabi yan. Oo. Kung hindi naman nilagay sa US State Department report yan, at tinawagan ka. Sinabihan ka. Sukdula na yung korupsyon dyan sa Pilipinas. Tama. Hindi mo na yan kakayanin. Hindi ka pa lumabas at nagkukunwaring ikaw ang nakadiskubre. Ito namang si Ante Claire. Parang, ano ba ang presidente mo? Ano ba yan? Ano ba yan? Sino ba yan? Tingin mo ba yan sa kanya? Si Superman? Kaya lang naman ikaw lumabas dyan sa BBM Dahil sa US State Department report ngayon, galawin mo ang customs. Hindi ba mabablock ka na naman? Sawang-sawa na kami, BBM. Maawa ka sa mga tao. Kung hindi ka naawa, umalis ka na dyan. Umalis ka na. Umalis ka na dyan kung hindi mo na kaya. Sawan-sawa na, di ba? Sabi ni Atty. Guanzon. At dito kayo. Dito talaga ang nakakawindang mga kasama. Talagang si Manong Chabit, meron hong matinding mensahe. Ang sabi dito, you should be ashamed of yourself, Mr. President. Nako po. Kakaibang na to, mensahe Manong, ilabas mo lahat. Pasok. My fellow Filipinos, I speak to you today as a Filipino who has dedicated my life to public service and loved this country too much to stay silent. I once believed our nation was finally rising, only to see corruption pull it back down again. Our people are struggling. Prices are high. There is flooding everywhere and billions are being lost to corruption. Tama. This flood control scandal is the biggest corruption scheme I have witnessed in my entire life, having seen 8 presidents lead this nation. This is an obvious, well-orchestrated scheme created by this administration to exploit the country's national budget for personal gain. The floods have only worsened during Marcos Jr. administration. Why? Because there was never a master plan for flood control. Only scattered projects approved anywhere and everywhere. Without coordination, flood mapping studies, or honesty. Worse, our farmers' crops keep getting destroyed because a dike meant to protect the river failed. Family homes continue to be washed away by flash flood, and our children, the poor, and the entire nation is paying this price.
The BBM administration has invested ₱500 billion in flood control alone. More than 9,800 flood control projects have been built. But why do the floods keep getting worse? Yun lang. Let us speak plainly. Public funds are not released easily. There is a process. And at the very top of that process sits one man, the President of the Republic of the Philippines. Every year, before Congress sees any line item, the President reviews and approves the National Expenditure Program, the NEP. That is the master plan of where our money will go. Without his signature and approval, it cannot move forward. The Department of Budget and Management, or DBM, then prepares and releases the funds with the President's approval. The Department of Public Works and Highways, DPWH, who also takes orders from the President, implement the project. These are not independent agencies. They follow the President's direction and instruction. And when Congress debates the budget and send it back to Malacanang, who signed it into law? The President himself. He approves the General Appropriation Act, or GAA, Yan. with full knowledge of its content. So when the Congress and Senate inserted $450 billion in public work funds and Marcos Jr. vetoed only $29 billion, it means he personally reviewed the remaining 421 billion pesos. Gabol-kara na. Oo, di ba? Pag hindi na kaya, resign na. Kagaya na sinabi ni Atty. Guanzon. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, hanggang sa muli pakilike and share. Bye-bye!